Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo ay nasa lesson 6 ng ating pag-aaral sa kwento ng pag-asa, ang pinagmulan ng kamatayan. Dahil ang Diyos ay banal at makatarungang hukom, pinagdusahan ni na Adan at Eva ang mga kinahinatnan ng kanilang pagsuway sa Diyos. Kamatayang espiritual, kaagad at kalaunan ay kamatayang pisikal. Ang kahulugan ng kamatayan ay pagkahiwalay. May tatlong uri ng kamatayan na nagresulta sa kasalanan. Ang una ay ang espiritual na kamatayan. Ikalawa ang pisikal na kamatayan ng ating katawan at ang ikatlo ay ang walang hanggang kamatayan sa impyerno. Ang ating katawan, ang kaluluwa at ang espiritu. Ang nilalaman ng ating katawan na kung saan ito ay nagkaroon ng pagkahiwalay sa Diyos na tinatawag na kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Naisulat ito sa Romans chapter 6 verse 23. Ang kasalanan ni Adan at Eva na nagresulta sa mga sumusunod na talata ay makikita natin sa Genesis chapter 3 verse 7 hanggang 13. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo ginawa ang bagay ni iyon?" tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," sagot naman dito. Ang espiritual na kamatayan ay nagresulta at nagbunga ng matinding pagkabagabag ng budhi, kahihiyan at pagkatakot na nagdudulot ng problema sa isang relasyon at ugnayan sa isa't isa. Kalaunan, dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, sila ay dumanas ng parusa. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. Ngunit sa verse 5, namatay siya sa gulang na 930 na taon. Sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Kaya lahat tayo ay namamatay. Sa Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Marami pong salamat sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon.